Ipinagdasal ni Ate Amy si PBBM na liwanagin daw ang kanyang pag-iisip sa gitna ng prayer rally ng Jesus is Lord movement. Grabe, ano? Na linawanagin daw ang pag-iisip ni PBBM at ilayo siya sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. Grabe talaga to si Ate Amy. Mukhang may problema talaga ang gobyerno ni PBBM. Kaya humingi siya ng dasal kay Lord na liwanagin daw ang kanyang pag-iisip, lalo na sa mga nangyayari sa ating bansa, sa taas ng presyo ng bilihin, problema sa modernisasyon ng traditional jeepney, traffic sa Metro Manila, at kawalan ng trabaho ng mga katulad nating si Juan Pasang Cruz na halos hindi na makakain na 3 beses ang araw. Kaya ito nga, si Ate Amy humihingi ng dasal na patnubayan si PBBM. Tingin ko naman parang si PBBM cool na lang at walang problema yata itong ating bansa ang problema nga, ang daming grabe ang nangyayari dito, di ba, na walang trabaho ang mga Pilipino. And then nga, yan, tataas na naman yung gasolina. At ang inflation talaga hindi bumababa, kaya humingi siya ng dasal, lalo na yung mga nanunungkulan sa mababang kapulang, itong mga congresswoman natin na humihingi ng pagbabago sa ating chart and change sa pamamagitan ng pagpirma o sa People's Initiative na baguhin daw ang ating konstitusyon. Ang problema nga ang sabi ng mga netizen, para lang daw sa kanilang kapakanan, para sa kanilang term extension. Hindi raw ang problema ng economy o kaya sinasabi nilang economy growth daw, pero ang lumalabas talaga para lang sa kanilang sariling kapakanan, para gusto nilang amyendahan ng 1987 Constitution. Ito naman si PBM, parang wala lang, dead ma lang yata sa mga nangyayari, o kaya lang kasabot yata sa ng kanyang pinsan to si Speaker Martin Romualdez na lumalabas ang may pakana ng pagbabago sa ating 1987 Constitution. Ang sabi ni Ate Amy, kailangan daw ituon ni PBBM ang kanyang panunungkulan sa problema ni Juan Pasang Cruz, paano makakain ng 3 beses isang araw, makapagbigay ng trabaho. Nangyayari nga ngayon kung meron kang regular job na 8 hours, may yung ating ibang kababayan, kumukuha pa ng part-time job para magkaroon ng extra income. Kaya lang, paano mo gagawin ng pagpa-part-time dyan? Dahil yung problema nga natin sa traffic, halos 4 na oras ang ginugugol mo sa kalsada, makarating ka lang sa iyong opisina, tapos kukuha ka pa ng part-time job. Ano pang oras ang maibabaling mo doon? Grabe talaga, ano? Ang nangyayari talaga, itong mga mayayaman ay lalong yumayaman sa ating bansa, ang mamahirap ay lalong naghihirap. Kaya nga si Ate Amy, pinagdarasal na niya yung kanyang kapatid pero naman kahit hindi niya ipagdasal, pwede naman kausapin niya yung kanyang kapatid na ano ba nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Makapagbigay siya ng tamang advice, hindi yung sa mga taong nakapaligid sa kanya na walang ginawa kundi magpakapal ng busa o kaya para sa sarili nilang kapakanan. Ewan natin kung ano mangyayari talaga dito. Halos 1 kalahating taon na nakaupo si PBBM, pero ang buhay ni Juan Pasang Cruz lalong naghihirap So ito po ang aking channel, si Papa Ken. Patuloy po ako magmimir ng magmamatsyag kung ano ang kahantong-hantong hinihingi na dasal ni Ate Amy para maliwanagan ang pag-iisip ni PBBM na sana maging mulat nga siya sa katotohanan na maraming problema at dapat asikasuhin dito sa bayan ni Juan Pasang Cruz.